Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa unang bahagi pa lamang ng kaguluhan sa pagitan ng Hamas at Israel, ang China ay nagpahayag ng kanyang saloobin at suhestyon na kung maaari itigil na lamang ng dalawang panig ang kanilang labanan at mas maigi kung pag-usapan na lamang ito. Sinabi pa ng China noon na handa silang maging mediator para lamang hindi na mas lumawak ang kaguluhan. Noong Oktubre ng nakaraang taon, ang Chinese leader na si Xi Jinping sa kauna-unahang pagkakataon ay tumawag ng ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Hamas at Israel. Inihayag niya ito sa kanyang naging meeting sa Beijing kasama ang Prime Minister ng Egypt na si Mustafa Madbouli. Ayon sa kanya, ang mabisang solusyon umano sa nangyayaring kaguluhan ay ang pagkakaroon ng independent state ng Palestine. Hindi man sinabi ni Xi Jinping ang kanyang panig o kung sino ang kanyang sinusuportahan. Mariin niyang tinututulan ng tila pagpapaliyab umano ng Estados Unidos sa init ng tensyon. Ayon kay Jinping, ang Amerika umano ang siyang dahilan kaya mas lalong lumalala ang kaguluhan sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Muslim. Ito din ang nagiging pahayag ng bansang Russia na kilalang kaalyado ng China at kilala ding kakompetensya ng Amerika. Sinisisi din ng bansang Russia ang Amerika na sila umunong nagpapalala ng sitwasyon. Tila ang dalawang mga higanteng bansa na ito ay nagkakasundo sa kanilang iisang layunin na isisi ang lahat sa Amerika na kanilang mortal na kalaban. Subalit ayon sa mga naglabasang balita, ang China umano ay lihim na nagpapadala pala ng mga armas at kagamitan upang suportahan ng Hamas sa kanilang ginagawang pag-atake at pagdepensa laban sa Israel. Sa pagpasok pa lamang ng taon na ito, isang ulat ang lumabas tungkol sa imbak ng mga armas ng Hamas na kanilang ginagamit laban sa Israel na natagpuan mismo ng Israel Defense Forces sa isa sa mga kuta ng militanteng grupo sa Gaza at napag-alaman nila na ang mga ito ay gawa sa bansang China. Bukod pa dito, sa pagpapatuloy ng investigasyon na ginawa ng IDF, napag-alaman din nila na ang Hamas ay may mga makabagong armas at kagamitan tulad na lamang ng mga bala ng M16 at mga magazine, automatic grenade launchers at communication device na ang lahat ng mga ito ay made in China. Ayon mismo kay Foreign Ministry spokesperson Senior Colonel Wu Qian, wala umunong katotohanan ng balita na ito. Hindi kailanman nagpadala ng armas ang China sa Hamas upang gamitin nila ito laban sa Israel. Sinusunod umano ng China ang mga dapat at hindi dapat sa pag-aangkat at paglalabas ng mga armas, pangdigma, lalo pat patuloy ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Kung magpapadala man umano sila ng armas sa Palestine ay sa maayos at tamang proseso. Dapat umano'y may kapasidad ang bansa na tatanggap nito at hindi gagamitin bilang pampuksa ng kanilang mga kalaban. Kasunod ng pahayag na ito, inamin naman ng China na sa pagsisimula pa lamang ng kaguluhan sa pagitan ng mga Hudyo at Muslim ay nagpadala na sila ng tulong sa Palestine. Subalit hindi mga armas o kagamitan ng pandigma kundi emergency assistance tulad ng pagkain, tubig at gamot. Noong 30 ng Disyembre, ang Channel 12 na isang news channel sa Israel ay nagulat na ang IDF umano ay nakatagpo ng malaking bilang ng mga armas mula sa bansang China sa isa sa mga hideout ng Hamas sa Gaza. Ito din ang ulat na lumabas naman mula sa United Kingdom na ang Hamas umano ay armado ng mga kagamitan mula sa bansang China. Kung totoo nga ang balita na ito, isang katanungan ngayon kung paanong naidadala ang mga armas na ito mula sa China patungo sa Gaza Strip. Sa pagpapatuloy ng labanan sa pagitan ng Israel at Hamas, ang China ay nagpakita na ng senyales na tila nasa Palestine ang kanilang suporta. Sumobra na daw ang Israel sa kanilang mga ginagawang self-defense dahil sa marami ng mga tao sa Gaza ang nangamatay at wala namang nagawa tungkol dito ang Israel. Suportado din ng China ang two-state solution na kung saan magkakaroon muli ng hiwalay na estado ang Israel at ang Palestine. Hindi din nila kinondena ang ginawang sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel noong Oktubre ng nakaraang taon.
Pilit din itong sinisisi ang Amerika na ito umano ang nagpapalala sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Hindi umano na paninindigan ng Estados Unidos ang kanilang tungkulin at mas lalo lamang nagkakagulo. Hindi din sumang-ayon at nakiisa ang China sa ginawang koalisyon ng mga bansa ng Amerika na silang poprotekta sa mga barko sa Red Sea at magpapanatili sa kaligtasan at kapayapaan sa bahaging iyon ng karagatan. Kung matatandaan din, ang bansang China ay nag-deploy ng 6 na warship o barkong pandigma patungong West Asia. Ang mga bansang nasa West Asia ay kinabibilangan ng Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Georgia, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, United Arab Emirates at Yemen. Pawang mga Arab countries na ang karamihan sa mga ito ay nasa panig ng Palestine. Idineploy ng People's Liberation Army o PLA ng China ang mga warship sa gitna ng bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ang 6 na barkong ito ay kinabibilangan ng Zibo, isang Type 052D guided missile destroyer na kaya nitong mag-launch ng guided missiles at may advanced na radar at electronic equipment. Isang frigate Jingzhou at isang integrated supply ship na Qiandao. Ang mga barkong ito ay parte ng 44th Naval Escort Task Force ng People's Liberation Army ng China na kamakailan lamang ay naging parte ng isang joint military exercise sa Oman. Ayon sa lumabas na ulat, ang mga barko ay umalis sa daungan ng Oman noong Oktubre 14 nang hindi naglabas ng impormasyon ng China kung saan ito magsisitungo. Ang tila aksyon na ito ng China ay bunsod ng pagpapadala naman ng Amerika ng kanilang USS Gerald R. Ford na kanilang pinaka-advanced carrier at kasama pa nito ang grupo ng mga sundalong Amerikano sa parehong rehiyon. Kasalukuyan ding tinutulungan ng Amerika ang Israel sa pamamagitan ng kanilang A-10 Warthog at F-15E attack planes kasama pa ang mga makabagong munitions ng Amerika na malaking tulong sa pagsugod ng puwersa ni Netanyahu laban sa Hamas. Ayon na rin sa aking unang nabanggit, ang unang 3 barko ay kinabibilangan ng destroyer, frigate at supply ship na isang task force na unang humimpil sa mga bansang Oman at Kuwait. Ang pangalawang grupo naman ng mga barko na binubuo din ng 3 naglalakihang sasakyang pangdagat ay unang nakitang nag-e-escort sa isang malaking cargo ship mula sa Panama. Hindi pa malinaw kung ano ang estado ng mga barkong ito, subalit nakakasiguro mga eksperto na ang mga barkong ito ay hindi pa din lumalabas ng West Asia. Ang malaking katanungan ngayon ay bakit nga ba may 6 na barkong pangdigma ang China sa naturang rehiyon sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Hamas at Israel? Ano nga ba ang pakay ng China? Dahil sa pagdating ng mga barkong ito sa rehiyon, maraming mga espekulasyon ang naglabasan at una na nga ayon sa mga eksperto, maaari umunong gamitin ang mga barkong ito upang gawing pang-evacuate ng mga Chinese citizen na nasa Israel. Subalit hindi ito pinaniniwalaan ng marami dahil walang plano ang mga Chinese na lisanin ng bansang Israel. Hindi din nag-oorganisa ang bansang China ng mga paglikas ng kanilang mga mamamayan mula sa Israel pauwi ng China. At ayon pa sa bansang ito, sinabihan nila ang mga Chinese sa Israel na humanap sila ng paraan upang makauwi sila at hindi sila tutulungan ng kanilang gobyerno. Hindi din naman kailangan ng 6 na warships upang maglikas ng mga Chinese. Isa pa sa mga tinitingnang dahilan ng pagdating ng mga warship ng China sa West Asia ay upang protektahan ang mga cargo ships. Ginagamit nila ang mga barko upang ligtas na makarating ang mga cargo ships sa kani-kanilang mga destinasyon. Maaalala natin na ang importasyon ng mga produkto sa China ay napakahalaga para sa kanilang ekonomiya, lalo na pagdating sa langis. 72% ng langis sa China ay nanggagaling sa ibang bansa. Mahigit sa kalahati sa 70% ito ng langis ay mula sa West Asia. Sa kada 3 bariles ng langis na ginagamit ng China, ang isa sa mga ito ay mula sa West Asia. Sa mga bansang kagaya ng Iran at Saudi Arabia, ang bansang China ang pinakamalaki nilang customer pagdating sa pag-angkat ng kanilang langis. Natatakot ang bansang China na baka ang mga cargo ships na nagdadala ng langis sa kanilang bansa ay masabotahe o di kaya hindi makarating sa kanila ng maayos.
Ito na marahil ang pinakamalaking pinangangambahan ng China lalo pa at bahagyang humina ang kanilang ekonomiya sa mga lumipas na buwan. Nagpadala ng peace envoy ang China sa West Asia at ayon sa kanila, patuloy umano nilang bibisitahin ang Middle East upang mas maging matibay ang kanilang koordinasyon kaugnay sa kanilang panawagan ng tigil putukan o ceasefire, pagtigil sa karahasan at palamigin ang sitwasyon. Ayon pa sa peace envoy na ito, ang sitwasyon ngayon sa Gaza ay seryoso na kaya dapat na magkaroon na ng mga usapin tungkol sa kapayapaan at kasunduan. Tinawag din ng envoy na ito ang United Nations na makiisa sa kanilang nais na kapayapaan. Nais niyang magkaroon ng international conference upang tapusin na ang kaguluhan. Nais ng China na gawin ng United Nations ang kanilang papel na maging isang mediator at pakalmahin ang sitwasyon. Kung noong mga unang araw ng pag-atake ng Israel ay walang sinasabing pinapanigan ng China, sa ngayon ay tila nagiging malinaw na ang lahat at medyo halata na kung saang panig talaga sila kakampi. Ikaw Paps, sa tingin mo ba ay neutral talaga ang China sa kanilang disposisyon o may panig silang sinusuportahan at tinutulungan? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po.